magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Po, ibigay po natin ang panahon kay Brother Ray Mungkada. Happy Sabbath po mga kapatid. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, tayo po sa pagkakataong ito ay napakapalad. Sapagkat kung mapapansin po ninyo, sa mga araw at oras na ito, yun pong ating mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, o baka yung iba ay mahal pa natin sa buhay. Sa mga pagkakataong ito, sila ay nasa kanilang kalayawan o kaabalahan. Pero tayo, sa pagkaunawa ng katotohanan, naunawaan natin na ang araw na ito ay espesyal, araw na banal at dapat nating ipaglingkod sa ating Panginoon. Ako nga po pala si Brother Ray Moncada Verano. Ako po ay dating member ng relihiyong Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, o kilala po sila sa tawag na mga Fourth Watcher. Kung kayo po ay na-experience ninyo na mamalengke, tapos habang kayo ay namamalengke ay nakarinig kayo ng nangangaral doon mismo sa palengke. Tapos yung kasama ng nangangaral, mayroong bit-bit na offering bag. Tapos lalapit sa inyo, inaabangan yung sukli pagka namili kayo. O kaya naman, pumunta po kayo pa Manila. Tapos sumakay kayo ng bus. Pagsakay nyo ng bus, biglang may tumayo sa gitna. Tapos nangaral. Then after nyo mangaral, nag-abot ng mga envelope. Inaalok kayong magkaloob sa gawain ng Panginoon. Yan. Doon po ako naging kabahagi. Ako po ay naging member ng Pentecostal Fourth Watch sa loob ng mahigit 4 na taon. At sa panghuling taon ko po sa Fourth Watch, ako po ay nag-aaral na sa pagkapastor. Ako po doon ay first year theologian. Pero baka nagtataka kayo, bakit ang isang nagpapastor sa Pentecostal, ngayon ay nasa loob ng Seventh-day Adventist at nangangaral pa sa inyo. Yan po ay awa at habag ng Panginoon. Pero hindi po ako ipinanganak sa family ng Fourth Watch. Ako po ay binyagan sa Katoliko. Ang aking mga magulang, binyagan din sa Katoliko. Pero nung ako po ay mag-high school, yun pong aking mother na-convert sa born-again Christian. Ang pangalan ng church nila is Jesus is Lord Church. Yan po ay pinangungunahan ni Brother Eddie Villanueva. Ayan. Yan po ang aking kinamulatang relihiyon o sekta. Pero nung ako po ay mag-high school, meron po akong naging classmate na Iglesia ni Cristo. Eh syempre kami mga born again, wala kaming pakialam sa sa relihiyon. Kahit anong relihiyon mo yan. Basta may Jesus. Oh. Basta Jesus, Jesus. Pag in-invite kami, basta masabi mo sa amin, uy, sama ka dito, may Jesus, may Jesus. Yeah.
Wala kaming pakialam kahit anong sekta mo. Basta pagkakatipon na may kinalaman sa salita ng Diyos, game na game kami dyan. Sa madaling salita, nung in-invite ako ng classmate ko na INC, ay umatin ako sa kanilang pamamahayag. Siguro kung tawagin sa atin ay crusade. Then pag-ating ko doon, mga ako sa kanilang kapilya, ang laki, ang ganda. Tapos may nakasabi pang, ang tawag nga sa ganyan, chandelier. Sa sobrang laki, pag nabagsakan ka, sigurado komatos ka sa ospital. Napakaganda. Tapos yung ministro, pagka nagtuturo, tanong at sagot lang. Magtatanong yung ministro, tapos yung sagot, babasahin niya sa Biblia. Magtatanong, tapos yung sagot, babasahin sa Biblia. Kaya akala ko noong una, tama lahat ng ipinapangaral ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ibang salita, ako po ay na-convert sa INC. Nabaptize ako sa Iglesia ni Cristo noong 2007. Yung mga aral na sinampalatayanan ko dyan is, iisa lang ang Diyos, ang Ama lang. Di ba, Elder? Yan ang aral nila eh. Si Jesus, tao sa likas na kalagayan. Ang Iglesia ni Cristo, ang ililigtas sa araw ng paghukom. At si Felix Manalo, ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Na kung saan kahit sino ka pa, pag hindi ka umanib na pabilang doon sa Iglesia na ipinangaral ni Felix Manalo, hindi ka pwedeng maligtas. Sorry na lang, my friend, impyerno ka. Yan yung aral na aking sinampalatayanan during my Iglesia ni Cristo days. Hanggang nung isang araw, ako po ay nagpasya na ring umalis sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? Kasi kami mga born-again Christian, hindi nawala sa amin yung attitude ng pagiging Bible reader. Alam niyo, makikita niyo sa mga born-again Christian, may mga dala lagi yan na Bible. Kaya pag sumasamba ako sa Iglesia, yung dala ko Bible, yung kasama kong Iglesia, ang dala Yossi. Magtatanong pa sa akin, Brad, ano nga yung Iglesia ni Cristo, saan nga mababasa yun? Ako na mabubuklat ng talata, sa Roma 16:16. Ayan. Sa pagbabasa ko ng Bible, doon ko naunawaan na ang pagsamba pala ay ipinatutungkol lang sa tunay na Diyos. Kaya nagtataka ako nung time na INC pa ako. Sabi ko, bakit dalawa sinasamba namin? Familiar ba kayo doon? Dalawa po sinasamba namin mga Iglesia ni Cristo. Ang una, ang Diyos Ama. Ikalawa, si Kristo na tao sa likas na kalagayan. Kaya kami, sumasamba sa Diyos, sumasamba rin kami sa tao. Dalawa yung aming sinasamba. Ang galing namin makipagdebate yan. Makikipagdiskusyon pa kami yan. Si Kristo, tao, hindi tunay na Diyos. Pero pagpasok namin sa kapilya, sige naman ang samba namin sa Kanya. Kaya kami, sumasamba sa Diyos, sumasamba sa tao. Kaya kung ikaw gusto mong sumamba sa tao, welcome sa malalaking bahay-sambahan ng mga Iglesia ni Cristo. Pero kung gusto mong manatili sa pagsamba sa tunay na Diyos, manatili ka na dyan, kapatid. Kahit simple lang yung ating bahay-sambahan, ang mahalaga, tunay na Diyos ang sinasamba mo. Kaya nga yung mga INC, kapag nakikipag-usap sa akin, sinasabi nila, Brad, magbalik loob ka na. Sabi sa akin, maaga pa naman, sayang, may potential ka. Sabi sa akin, napapanood kita sa sa page mo, may potential ka, magbalik loob ka na sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko sa kanila, okay na ako dito. Kahit simple lang yung mga bahay-sambahan. Di ba nga nilalait tayo? Sabi nga narinig nyo na yung kasabihan na pag ang simbahan hindi tapos sa Sabadista yan? Narinig nyo na yung ganong kasabihan? Pag ang simbahan, may mga bakal-bakal na nakausli, sa Sabadista yan. Pero sabi ko sa kanila, kahit simple lang at maliit ang bahay-sambahan ng mga Seventh-day Adventist, masaya ako dito. Kasi tunay na Diyos ang sinasamba namin. Kaya sabi ko, kahit gaano kalaki ang arena ninyo, kahit gaano kalaki yung templo sentral ninyo, sa inyo na yan. Ang laki nga yan, pagpasok naman natin, tao naman sasambay natin. Kaya po ako ay umalis sa Iglesia ni Cristo. At ang ginawa ko ay nagsuri ako sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya. Siyempre hindi ako nawala ng pag-asa, gusto ko pa rin maglingkod sa Panginoon. Diyan ko po na-encounter yung Pentecostal Fourth Watch. At diyan, madali lang po akong napaanib kasi malaki yung similarity niya sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa, sa INC, naniniwala sila na sila lang ang tunay na iglesia at maliligtas sa araw ng paghukom. Sa Pentecostal Fourth Watch naman, naniniwala na ang tunay daw na iglesia dapat may buhay na apostol. Sa Iglesia ni Cristo, kinikilala nila na si Felix Manalo ay huling sugo. Sa Pentecostal Fourth Watch naman, kinikilala naman nila na si Feriol ay apostol o sugo. Malaki ang pagkakapareho, magkaiba lang yung tawag. Kaya ako po ay na-convert sa Pentecostal Fourth Watch. Alam niyo po mga kapatid, yung feeling na nakahukay ka ng ginto? Yun yung pakiramdam ko nung na-convert ako sa Pentecostal Fourth Watch. Sabi ko, eto na. Sigurado na ako, hindi na ako magkakamali. Sa sobrang pagkagala ko mga kapatid, ang ginawa ko, tumira na ako sa simbahan. Kasama ko yung mga worker doon at saka pastor na nangangaral. Ako po ay mahilig mangaral in public sa palengke at saka sa bus.
Sa panghuling taon ko, pang-4 na taon ko sa Fort Watch, ako po ay ipinasok ng aming pastor sa school ng theology. Diyan po sa may Marikina. Ang pangalan ng school is Maranatha Bible School. Ang secular nila is Maranatha Christian College or Maranatha Christian Elementary or Maranatha Christian High School. Basta Maranatha, kanila po yan. Nung ako po ay naging first year, stay in po kami doon. Ang amin pong gawain ay meron po kaming tinatawag na job spec o working sa umaga. Sa tanghali, meron kaming Bible subject. Then sa hapon, mula first year to fourth year, required po kami na lumabas at mangaral in public. Gaya ng aking binabanggit, ako po ay mahilig mangaral sa bus at sa palengke. Kung pamilyar po kayo sa Cubao Farmers, ako po ay sumasakay ng bus dyan at nangangaral. Mula Cubao Farmers to Ayala to Alabang. Then babalik pa ako niyan. Pagbalik, mula Cubao to Fairview, hanggang dulo pa ng Caloocan. Makikita nyo po ako dyan tuwing hapon, nangangaral sa bus at nagpapa-opening. Ibig sabihin, masaya ang aking buhay sa pagiging Pentecostal. Sabi ko nga hanggang dumating ang Panginoon, gusto ko maabutan niya ako na nangangaral ng Ebanghelyo. Ayan. Then isang araw, nakapanood po ako ng debate. Una ko na po kayo ha, hindi po ako nagpo-promote ng debate. Bahagi lang po ng aking testimony. Nakapanood po ako ng debate, ang naglalaban, Seventh-day Adventist versus Fort Watch. Then, ang topic nila, alin ang araw ng pagsambat pangili ng mga Kristiyano? Sabado ba o Linggo? Then, sa katapusan ng debate, yung speaker ng Adventist ay naghamon na ng showdown kasi matatapos na yung oras Ang sabi niya, pumabasa ko sa iyo na yung natitirang Sabat sa 4:9 ng Hebreo ay ikapito at hindi unang araw o linggo. Tatanggapin mo, talo ka na, tapos na tayo. Siyempre, dahil kami mga protestante, ang pagsambat pangili namin, linggo. Alam niyo kung bakit? Anong araw muling nabuhay si Kristo? Linggo. Anong araw bumaba yung Holy Spirit noong Day of Pentecost? Linggo. Saan ka pa? Di linggo na. Kaya nung naghamon ng showdown, yung debater ng Adventist, ikinol ngayon ng debater po ng Fort Watch. Nabasa ngayon. Sa katapusan ng debate, kitang-kita po yung maliwanag na pagkapanalo ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nung napanood ko yun, bilang isang theologian sa Fort Watch, nagulat ako. Sabi ko, paano nangyari yun? Bakit hindi nagawang tutulan yung Sabat na kinikilala ng mga Sabadista? Sabadista tawag namin sa inyo Ba't hindi natutulan? Alam niyo yung classmate ko nga, medyo galit sa Fort Watch sa Adventist kasi sabi niya nga sa akin, Brad, pag ikaw ay nag-backslide, lumipat ka na kahit saang reliyon, wag lang sa Sabadista. Sabi sa akin, grabe. Sabi ko, bakit naman? Napakaraming bawal sa Sabadista, mamamatay ka sa gutom. Sabi ko, ganun ba? Oo naman, isipin mo ang isang Sabadista, mamamalengke lang. Bibili ng isda. Isipin mo, bibilangin pa daw kung ilan yung kaliskis. Sabi ko, grabe pala itong mga Sabadista na ito. Kaya sabi niya sa akin, wag na wag kang aanib sa Sabadista. Mangangayayat ka dyan dahil maraming bawal na pagkain. Kaya nung nagawang talunin ng debater ng Adventist, yung debater ng Fort Watch, sobrang nasyak ako. Sabi ko, paano nangyari yun? Ang wiwirdo nga ng aral nito mga Sabadista. Bakit hindi yun nagawang talunin ng aming matinik na debater? Doon po, tumakbo yung curiosity sa akin. Sabi ko, ano bang meron? Ano bang meron sa aral at doktrina ng mga Seventh-day Adventist? At that time, nag-internet cafe pa ako noon. Nakita ko doon sa YouTube, yung sa gilid niya, parang channel ata yung tawag dyan. Nakita ko doon, kapitulo, versikulo. Familiar kayo dyan? Yan. Bunga po ako ng kapitulo, versikulo. That time, combine pa yon si Kuya Jerry at saka si Kuya Johnson. Wala pa yung pag-aralan natin. Then, back to the scriptures ministry, nung mabait pa yung anchor. Ayan. Kaya nung nakita ko yon, sabi ko, okay to, program ng mga Sabadista. Ang ginawa ko, pinagda-download ko lahat sa cellphone ko. Sabi ko, dito ko malalaman ano ang aral, ano ang meron sa doktrina at paniniwala ng mga Sabadista. So, ang ginawa ko bilang theologian, continue pa rin. May job spec sa umaga, meron akong Bible subject sa tanghali, pagkahapon, nangangaral pa rin ako sa bus, tsaka palengke. Then pagkagabi, sa dorm ng mga theologian, ay 10 p.m. lights off na. Puro double deck po doon. Ako yung nasa taas. Pagka lights off na, ang ginagawa ko, nagtataklob ako ng kumot. Tapos sa cellphone ko, pinapanood ko yung kapitulo, versikulo. Gabi-gabi yun. Alam niyo mga kapatid, inaral ko yung doktrina ng Adventist, ng palihim. Within 4 months, ang tagal ko nag-aral. Siyempre, ano lang yun, patago, pasikreto. Nanonood ako ng kapitulo, versikulo.
Pagka 10 p.m., gabi-gabi yun. Nunod talaga ako, inaalam ko yung doktrina. Ano bang meron sa doktrina ng Adventist? Alam niyo po mga kapatid, sa 4 na buwan na pag-aaral ko sa doktrina ng Seventh-day Adventist, meron pong 5 katotohanan na nagpakumbinsi sa akin kung bakit po sa bandang huli ako po ay umanib din sa Seventh-day Adventist. Ang una po dyan is yung doktrina ng kaligtasan. Kami kasi ay meron tinatawag, kami mga protestante, may tinatawag kami na cult religion, kulto. Kaya ang sabi ko sa teacher namin, Pastor, paano ba malalaman kung ang isang relihiyon ay kulto? Sabi niya, madali lang yan. Pag yung aral para ka maligtas, aanig ka sa iglesia, kulto yan. Kaya ang tingin ko sa Adventist, kulto din. Kasi akala ko yan yung aral eh. Inaral ko ngayon yung doktrina ng Adventist about salvation. Sino nga ang head elder dito? Si brother, no? Dito ba merong naturuan na para maligtas, umanib sa Adventist? Taas niya kamay. Meron ba dito? Wala? O, walang umamin? O, di ba? Kahit kanino ka magtanong na Adventist, lalo't marunong sa doktrina, pag tinanong mo, Brad, paano ba maliligtas ayon sa turo ng Adventist? Alam mo, sasabihin sa inyo pag marunong sa doktrina, ang Adventist hindi yan tagapagligtas. Gusto mong maligtas, lumapit ka kay Kristo. Yun ang tagapagligtas. Ang Adventist, ililigtas lang din ni Kristo. Kaya ngayon, topic natin sa lesson, di ba? Ang kaligtasan, ito po ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung ating bahagi is tanggapin, i-accept yung kaligtasan ng pagtubos ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Adventist about salvation. Paano ito magiging kulto? Ang layo pala ng turo. Ang layo ng turo ng kulto sa turo ng Seventh-day Adventist. Kaya kung ikaw bago po sa Adventist, o kahit matagal ka na, hanggang ngayon, duda ka pa rin ang Adventist ay true church. Ako sa'yo, pagdudahan mo yung duda mo. Tama ba? Pagdudahan mo yung duda mo. Bakit? Kasi pag pinag-usapan kaligtasan, pangunahing nakasasampa po dyan ang aral ng Seventh-day Adventist Church. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Seventh-day Adventist regarding salvation. Ikalawang inaral ko po dyan is about 10 Commandments. Kaya sabi ng classmate ko, ang mga Sabadista, hindi yan nagbabasa ng Biblia. Alam mo ginagawa ng mga yan, yung pintuan nila para hindi gumalaw, kinakalang yung Bible. Sa akin. Sabi ko, bakit? Isipin mo, sinusunod nila yung 10 Commandments. Sa Old Testament yan nasa New Testament na tayo. Di ba? Yan naman naririnig natin sa kanila, sa mga protestante. Yung 10 Commandments, yan ay sa tribo ni Juda ibinigay. Sa mga Israelita yan. Kaya sabi ko, nga no. Tama ka naman, sa Old Testament yan. At saka, yan ay ibinigay lang sa bansang Israel. Kasi yun ang pananaw ko that time Ibinigay lang sa bansang Israel. At yan ay ibinigay lang sa tribo ni Juda. Sabi ko, bakit naman ako susunod sa 10 Commandments? Hindi naman ako Israelita. Pilipino ako. Hindi naman ako galing sa tribo ni Juda. Ako ay galing sa tribo ni Dato Puti. Kaya sabi ko, bakit ako susunod sa 10 Commandments? Pero alam niyo mga kapatid, nung inaral ko yung doktrina ng Adventist about 10 Commandments sa tulong ng kapitulo, versikulo, doon ko na-realize, tama pala ang aral at pananaw ng Adventist. Di ba sabi sa Bible, sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Ang sabi ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Alam niyo po, to be honest, hindi niyo na po yan maririnig sa mga pastor ngayon. Pakinggan niyo yung iba't ibang sekta. Wala kayo, yung lumabas sa bibig ni Kristo, hindi niyo na po yan maririnig sa kanila. Pero proud sila ay kay Kristo. Kami ay iglesia ni Kristo. Kami ay mga saksi ni Jehovah. Kami ay mga Pentecostal. Kami mga born again. Pero yung mga yan, lahat ng yan, yung turo na lumabas sa bibig ni Kristo, hindi nyo po yan maririnig sa kanila. Saan nyo po yan maririnig? Sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Kaya sabi ko, tama. Pareho yung turo ni Kristo sa aral na itinataguyod ng mga Adventist. Kaya sabi ko, tama aral nila about 10 Commandments. Kami palang mga protestante ang nagkakamali. Kaya ang ginawa ko, itinuloy ko yung pag-aaral. Ikatlong inaral ko is about Sabbath. At dahil doon sa School ng Theology, mayroon kaming aklatan doon na mga history, church history at saka world history. Alam nyo, nabasa ko doon na yung Sabbath pala, during ni Constantine, ipinatupad niya yung tinatawag na civil law, kapahingahan kapag araw ng linggo. At may kaakibat na parusa o ituturing kang rebelde sa bansa kapag sinuway mo yung utos na yan. Ibig sabihin, doon ko na-realize na, hindi pala kami pareho sa Bible. Pagdating sa history, ang layo pala namin. Sabi ko, nung Pentecostal ako, yung kapareho pala ng turo ng unang mga apostol, ng unang mga alagad ni Kristo, yung turo ng mga Adventist, na bago lang pala. At yung pagbabago, pwersahan pa.
Kaya sabi ko, mali pala kami. Hindi pala Sunday ang dapat ipangilin, sapagkat yan po ay galing sa pananaw ni Constantine na sumasamba sa araw. Kaya Sunday worshiper. Kaya sabi ko, hindi pala kami worshiper ni Kristo, sapagkat hindi kami Sabbath keeper. Kami pala ay sumasamba sa araw. Based doon sa history. Deny to death pa ako pero ando doon sa history, nabasa ko Sabi ko, tama pala aral ng Adventist. Kahit maraming kumukutya, kahit maraming nanglalait, isipin nyo, tayo lang halos ang sumasambat nangingili ng Sabado. The rest niyan, puro linggo. Pagdating sa doktrina, nagkakaiba-iba. Pero pagka-araw ng Panginoon at pagsamba, magkakakampihan silang lahat. Pinagtutulungan tayo. Kaya sabi ko, tama pala. Hindi pala paramihan ang katotohanan, kundi kung sino ang nakalapat sa turo ni Jesus at ng mga apostol. Kaya sabi ko, tama. Walang ibang konklusyon kundi tama. Tamang-tama ang aral ng Adventist about Sabbath. At yung pang-apat na inaral ko po is about deity of Christ o pagka-Diyos ni Kristo. Gawa ng dati akong INC. Naalala ko nung dinodoktrinahan kami ng mga ministro. Ang gagawin ng ministro, magtatanong. Gawa ng tanong at sagot ang pagtuturo Ano po ang likas na kalagayan ng Panginoong Kristo? Pagkatanong, babasahin yung Bible. Bubuklatin yung nakalagay sa John 8:40. Favorite nila yun, di ba? John 8:40. Ang nakalagay pa naman doon, ang gagawin ng ministro, itataas pa talaga yung Bible para kita ng mga dinodoktrinahan biblikal. Ang nakalagay pa naman doon, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Pagkabasa noon, sasara yung Bible, magbibigay na ng konklusyon. Ayon kay Kristo, ano raw ang kanyang likas na kalagayan? Ayon sa kanya, siya'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Sa makatuwid, di ba ganun nagturo nila nasigaw? Parang may kaaway lagi. Sa makatuwid, si Kristo, tao, at hindi tunay na Diyos. Aba, unang beses mong mapakinggan, talaga, alam mo, parang totoo Sabagay, tama naman, parang totoo, parang lang. Alam nyo, nung inaral ko yung doktrina ng Adventist about deity of Christ, pagka-Diyos ni Kristo, doon ko na-realize, si Kristo pala ay may dalawang likas, taong totoo at Diyos na totoo. Kaya nga sa Pilipos 2, talatang 6-7, si Kristo ay may pagkapantay sa Diyos. Tapos ang sabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Isipin mo yan. Kaya sabi ko, tama. Tama pala aral ng Adventist patungkol sa likas na kalagayan ni Kristo. Kami pala ang nagkakamali. Kaya doon ko na-realize, yamang tunay na iglesia ang Adventist, kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga, nung mga nakaraang panahon, ako'y hinamon ng isang Muslim sa isang debate. Hanggat maaari, huwag tayong makikipagdebate. Pero sabi ni Mrs. White, kung hinihingi ng pagkakataon, gamitin mo yung pagkakataon para maituro yung katotohanan. Kaya nung time na hinamon tayo, patunayan ko daw na si Kristo ay Diyos. Mapapanood nyo po yan sa iba't ibang platform ng debate. Yung kanilang defender, yung top defender nila, natulala nung nabasahan natin na si Kristo ay kapantay ng Diyos. Alam niyo yun, tama talaga ang aral ng Adventist. Kahit kanino mo isubok yan, kahit kanino mo ibangga yan, ang tunay, mananatiling tunay. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Seventh-day Adventist patungkol sa dual nature ni Christ. Kaya yung nagsasabi na si Kristo ay taong totoo at hindi Diyos na totoo, ay hindi po totoo. Sapagkat ang katotohanan, si Kristo po sa kalagayang tao, siya po ay may likas din bilang Diyos. At yung panlima at huli na aking inaral sa doktrina ng Adventist is may kinalaman sa remnant church or true church. Sapagkat kami mga INC, naniniwala kami na yung iglesia itinayo sa Jerusalem, then inusig, naglakbay, nangalat, then naitalikod, nawala, nalipol. Then ipinanganak si Felix Manalo, nangaral doon sa Santa Punta Ana, Manila. Then, nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. So, mula sa pagkawala, pagka-total apostasy, nalipol, hindi na nag-exist, muling nagbalik nung ipinangaral ng tiwalag na ministro sa Seventh-day Adventist. Ang galing ni Satan, no? Yung tiwalag sa atin, sugo nila. Kaya sabi ko, pagka inaano ko ng INC, paano pagmamalaki nyo sa amin? Yung sugo nyo, tiwalag dito. Ano idadakila nyo sa amin? Kami may malalaking kapilya. Siyempre, dinadaya ka ni Satan. Ang dali naman gumawa niyan, pera lang yan Pero yung aral, hindi mo kayang tumbasan ng pera yan. Kaya sabi ko, tama talaga ang pananaw ng Seventh-day Adventist. Bakit po? Kasi napag-aralan ko doon sa kapitulo, versikulo, yung tunay na iglesia, hindi pala kailanman nawala. Hindi kailanman nalipol. May inusig, may pinatay, may tumalikod din, pero merong nalabi.
Binabanggit po yan sa Revelation 12:17, ang katangian ng nalabi, ito po'y nagsisitupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Sa pag-aaral po namin sa theology, yung kautusan po diyan, sa Greek po is entole. At sa pagtuturo ni Jesus at ng mga apostol, yung entole, ito'y tumutukoy sa 10 Commandments. Kaya ang sabi na nagtanong kay Kristo, anong kinakailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sa Greek po nun is entole. Ingatan mo yung entole. Sabi na nagtanong, alin-alin? Sabi ni Jesus, huwag kang papatangian, may patotoo ni Jesus. Sa ibang talata, ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Kaya po yung first century Christian, meron po silang mga propeta na nanghuhula o nagpa-prophecy para po gabayan o i-guide ang church sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, madaling makilala yung remnant. Ang kanyang katangian, mananampalataya sila na iniingatan yung 10 Commandments at sila po ay merong spirit of prophecy. Hindi po sila yung mga basta mananampalataya na nagsasabing, oh, naligtas ka na, hindi mo na kailangan ng gawa, hindi mo na kailangan sundin ang utos. Hindi ganun yung remnant. Yung remnant church, bagamat mananampalataya, iniingatan yung kautusan ng ating Panginoon. Pangalawa, meron po siyang spirit of prophecy. Kung kayo po tatanungin ko, mga kapatid, alin pong church, iglesia, relihiyon o denomination yung pwedeng katuparan ng hula sa Biblia patungkol sa remnant church sa ating panahon? Alam niyo po mga kapatid, taas noo ko pong masasabi sa inyo, wala po kayong makikita niyan maliban sa Seventh-day Adventist Church. Masaya ba kayo na malaman na ang Adventist Church ay true church? Alam niyo, sobrang proud ako sa pagiging Seventh-day Adventist. Isipin mo yung kinabibilangan kong church, hinulaan sa Biblia. May propesya yung paglitaw. Ibig sabihin, sobrang espesyal mo. Sobrang espesyal natin. Bakit? Ipinakilala ka sa Biblia bago ka lumitaw. Kaya minsan nalulungkot ako sa mga kapatid, lalo nung bago po ako. Hindi naman sa ako'y naninilip. Ganun naman talaga ang bago mapanuri Mapanuri ang mata at saka pakinig Nung bago-bago ako, nagtataka ako, may mga Adventist, ipinanganak na sa loob ng Adventist. Nagpapabaya sa pagsamba. Nagpapabaya sa tungkulin. Kaya nasa isip ko na lang, hindi nyo alam kung ano sinasayang nyo. Hindi nyo alam kung ano sinasayang nyo. Bakit? Kasi ipinanganak ka na sa loob ng Adventist. Wala ka ng hirap. Samantalang kami, grabe yung pinagdaanan namin. Matagpuan lang ang tunay na pananampalataya. Tapos tamad ka sumamba. Kaya naisip ko, bakit ka nag-Adventist? Kung tamad ka sumamba, pag-isipan mo, baka hindi ka para sa Adventist. Bakit? Kasi yung para sa Adventist, ito yung mga taong nagbalik loob sa Diyos at priority sa kanilang buhay ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag ikaw tatamad-tamad kang Adventist, pag-isipan mo, baka hindi ka para dito. Bakit? Ang para dito, yung taong handang magtiis alang-alang kay Kristo. Di ba sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.